Sa buong mundo, nauuso na po ang paggamit ng mga news anchors na nakabase sa Artificial Intelligence o yung AI. Nitong nakaraang linggo lamang, pinakilala ng isang local TV network ang dalawang AI sportscaster o yung mga naghatid ng balita sa larangan ng sports. Tila nagiging trend na kasi itong paggamit ng AI news anchors, lalo't usong-uso ngayon ang AI. Pero ano ba itong AI newscasters? Sila ba ay tagabasa lamang ng mga script na sinulat ng iba? Kung ganon, ano nga naman ang pinag-iba nila sa maraming newscasters na sa totoo lang ay news leaders lamang talaga? Taong 2018, pinakilala po ng Chinese government state media na Xinhua News ang pinakaunang artificial intelligence anchor. Siya po yun. Kaya niyang mag-broadcast tuloy-tuloy ng 24 oras, walang kape-kape. At garantisado na ang kanyang babasahin lamang ay ang gustong ibalita ng gobyerno ng China. Walang sweldo, walang trabaho, walang kukontra sa storya. Parang siya nga ang perfect anchor para sa gobyerno ng China. Pero magmula noon, mula nang umarangkada talaga ang AI technology, nagbago na po ang konsepto ng AI news anchors sa iba't ibang mga bansa. Ngayon, yung mga dumaraming AI news anchors ay hindi na tagabasa lamang ng mga sinusulat ng mga human writers. Gamit po ang mga makabagong algorithm at ang machine learning, inaanalisa ng computer ang mga datos at impormasyon at ang computer na mismo ang gagawa ng script na ipababasa ng computer sa isang computer-generated character. Sa madaling salita, ang mga bagong AI anchors ay hindi lamang tagabasa, ang computer na rin ang nagsusulat ng kanilang mga istorya. Ano pong ibig sabihin nito? Maring makatipid ang mga kumpanya ng media sa sweldo, benepisyo at overtime. Maring 24 na oras na po ang kanilang pagbabalita. Pero marami rin po itong bagong problema. Unang-una, ang tanong ng ethics. Kung makina ang magdedesisyon, sino ang magdedesisyon kung ano ang tama o mali sa isang storya? At ano ang totoo, ano ang hindi? Sino rin ang magdedesisyon kung ano ang importante at ano ang hindi? Na sa matagal na panahon ay trabaho po ng reporter at ng producer. Naroon din po siyempre ang problema ng kawalan ng trabaho ng mga tao sa media. At higit sa lahat, ang AI anchor ay hindi po journalist na lalabas at magko-cover ng balita. Siya lang ay maghahanap ng balita, halimbawa sa internet, na sana ay tama naman. Sa kabila ng mga isyong ito, marami ng news agency ang sumasakay sa AI bandwagon. Si Sana, ganda itsura, inilaunch ng India Today nitong Abril lamang. Nandiyan naman po si Lisa ng Odisha TV, ang unang regional AI news anchor ng India. At ang Indonesia TV1, nagpakilala po ng dalawang bagong AI anchor sa loob lamang ng 3 buwan. Halos kasabay ng paglago ng mga AI news anchors ang paglago ng mga AI chatbots, gaya po ng ChatGPT na sumabog rin nitong taon lamang. Itong ChatGPT kayang makipag-usap sa inyo, gumawa ng inyong thesis, gumawa ng computer program na wala pong human intervention. Ang tawag po dito sa ChatGPT ay isang neural network, isang program na natututo mag-isa, kusang mag-i-scan sa mga World Wide Web para lalong maging matalino habang tumatagal. Kaya po nitong gumawa ng mga obra na magaling pa sa ilang tao o maraming tao. Pero napansin naman po ng mga dalubhasa na minsan mali-mali rin ang nilalabas ito at minsan nag-iimbento rin ito. Parang internet din kung saan ito nakukuha ang kanyang datos. Nitong March 2023, naglabas ng open letter ang 1,000 mga tech leaders kasama po si Elon Musk at humingi po ng moratorium o pagtigil ng development ng mga AI systems. Ang sabi po ng grupong ito, nagiging out of control na ang karera sa pagalingan ng AI. Ang problema, wala raw nakakaalam kung hanggang saan ito makakaabot at kung gaano katalino ang kakayaning abutin ng AI. Baka raw umabot sa punto na wala na tayong control sa AI dahil meron na po itong sariling pag-iisip. At yan marahil ang galing at problema ng AI. Natututo itong mag-isa. Kung dumating sa punto na mas marunong na ito sa atin, ano kaya magiging relasyon nito sa sangkatauhan? Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.